dehado ka. Lalong-lalo na pag ginagawa mo naman yung mabuti, pero minsan ikaw pa ang naghihirap. Pero sana, huwag mong hayaan na masira ang loob mo. Iba ang nalulungkot dun sa nasisiraan ng loob. Meron tao na nalulungkot pero buo pa rin ang loob at pinagpapatuloy niya, nagsusumikap. Meron mga taong nalulungkot pero patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Sana huwag maging hadlang ang iyong pagsasawa, ang iyong kalungkutan sa paggawa ng mabuti. Masasaktan ka, oo. Malulungkot ka sa mangyayari, oo. Pero sana huwag mong sisirain yung mabuting pag-uugali at yung mabuting pwede mo pang gawin. Kasi tandaan niyo po ang sinasabi din ng Psalm 37 verse 13. The Lord laughs at the wicked because their days are coming. Ang mga makasalanan, tawa now, iyak later. Ngayon lang yung kanilang tuwa. Pero kalaunan, mahihirapan din yan. Malulungkot din yan. Habang ikaw na tapat, iyak now, tawa later, and forever. Tandaan mo yan. Malungkot ka, pero wag mong hahayaan na masira ang iyong loob. But secondly, when you are disappointed, don't be cruel. It is okay to get angry when you are upset. Normal lang po ang magalit. But it is not okay to be cruel. Tandaan niyo po yun. Pwede kang magalit, pero sana huwag kang maging malupit. Amen? Yan po ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Kapag ikaw ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, minsan ikaw ay napro-frustrate, nagagalit ka sa masamang ginagawa ng iba, ito ay banal na galit. Anger is there for a reason. Anger is a sign that something needs to change. Kamukha po ng kwento ni Mother Teresa. Si Mother Teresa po, dati teacher yan. Tinawag siya ng Panginoon, pumunta sa India para mag-mission, para doon magturo. Pero pagdating po ni Mother Teresa sa India, ano po yung nakita niya? Napakaraming mga tao mahihirap. Halos lahat ng mga tao na walang matirhan, natutulog po sila sa kalsada, sa daan. Yung mga hindi makakain, namamatay po sa malnutrition, namamayat. Marami po namamatay sa sakit. Usong-uso po ang leprosy. Sabi po ni Mother Teresa, araw-araw pagpapasok po siya sa eskwela, maglalakad siya. Minsan natatapakan pa niya yung mga taong namatay na. Ang nadadaanan niya, daan na mga patay. At hindi daw po matiis ni Mother Teresa. Ano yung naramdaman niya? Galit. Galit na galit siya. Bakit hinahayaan ng ibang tao na mangyari ito? Pero tingnan niyo po, dahil dun sa galit na yon, may ginawa siya. Nagbukas po siya ng orphanage para sa mga bata. Nag-umpisa po siya ng isang kongregasyon para tulungan pakainin yung mga nagugutom. Yan po yung naging misyon niya. Naiangat ang mga nahihirapan. Anger, hatred, and disappointment are very important. Why? Because they push you to do something about the problem. Anger, hatred, and disappointment wakes you up so that you will do something about the sin. Minsan, kung hindi ka magagalit, wala kang gagawin. Hindi po ba? Minsan, dahil doon sa galit, doon nagigising ang iyong kalooban para umpisahan mo ayusin yung kailangan ayusin. Kaya nga, minsan kailangan magalit ka talaga sa mister mo. Kasi kung hindi, magpapatuloy siya sa pambababae at pagbibisyo. Hindi po ba? Minsan, kailangan mong magalit sa mga tamad. Kasi kung hindi, mananatili ang tamad at hindi yan magtatrabaho. Minsan, kailangan kang magalit dun sa may sakit na matigas ang ulo. Kasi kung hindi ka magagalit, hindi yan magpapaka-healthy. Magpapabalik-balik yan dun sa kanyang nakaugalian. Kaya nga nagkasakit siya eh. Be angry with the sinner so that they will act and change their ways. And I think that is what God has done. Hindi po ba? Yan po yung ginawa ng Diyos. Nagalit siya. At dahil dun sa galit na yon, naramdaman ng propeta, naramdaman ng taong bayan, nagising ang hari,
Kaya nga itinuwid nila yung kanilang masamang gawain. Again, when you are disappointed, it is okay to be angry. But do not be cruel. Huwag ka naman maging mabagsik at mabangis. Magalit ka, pero maging mabuti ka pa rin sa trato mo sa iba. Yes, disappointments, being upset, anger are negative emotions. But even if that they are negative, they bring about something positive in our life. Kaya huwag mong itatago yung iyong kalungkutan, yung iyong galit. Huwag mong ikikimkit sa puso mo. Pagkakasakit ka, mahihirapan ka, mabibigatan ka. Labas mo, sabihin mo, pakita mo sa mga tao. Harinawa ay magbago.